Right. Happy Sabbath po mga kapatid. Tayo po ay masaya na nagtipon po ulit sa araw ng Sabado at nakapagdalo po sa bahay ng ating Panginoon. Ngayon ay hindi po muna tayo makakarinig ng musical offering, pero tayo po ay dadako muna sa ating family time devotional. Ngayon po, ito po ay laging pinapaalala kahit po ng Panginoon na nagsisimula po ang paglilid hindi lang po sa ibang tao kundi nagsisimula po ang discipleship sa loob po ng ating pamilya. Ngayon po ang pamagat ng ating family time devotional ay may tamang oras, balik sa rhythm ni God sa digital age. Digital age. Ngayon meron po tayong Bible verse na manggagaling po sa Ecclesiastes 3 verse 1. Sa mga may Bible po, pwede pong buksan. Ang sabi po ay, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa araw ng Sabado na binigay niyo po sa amin. Ngayon po ay dadako kami sa family devotion, naway maipamahagi po namin ito hindi lamang po sa aming mga kakilala, kundi po sa loob ng aming tahanan na kayo po ang priority namin at nagsisimula po ang discipleship sa loob ng tahanan. Ito po aming dalangin, Panginoon Jesus. Sa ating pagbubukas po ng devotional, meron lang po tayong isang tanong. Ito po ay honest question. Ito po, guilty po ako rito madalas. Pero, sino po sa inyo madalas na pagising ng umaga ay cellphone agad ang unang bukas? Guilty. Si mama. Si manay. Taas agad ng kamay. Ayan, guilty po ako dyan. Kasi madalas po talaga, ang gising ko ay hindi po maayos. Ang shift ko po madalas natatapos ng alas 3 ng madaling araw. Minsan ang gising ko, alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga. Tapos, ang una ko titignan, cellphone agad. Kasi nga, titignan ko, maka 9 hours na ba ako natulog? Pagtingin ko, alas 10 pala. Diba? Sabog ang araw. Pero ayun po, yun nga po, no, ang sabi na tanong ay, ilang beses nyo chine-check yung phone nyo pagkagising pa lang? Yung tipong hindi pa kayo bumabangon pero nakapag-scroll na agad. Yan, isa po ako dyan. Guilty po ako dyan. Guilty tayo dyan. Kahit na, aminin man natin o hindi, minsan sabihin natin sa Panginoon, mamaya, di-devotion tayo. Yan, guilty up dyan. Minsan pa nga, kinakabahan tayo pag hindi nakita yung phone. Diba? Minsan pagising sa umaga lang, nasa yung phone. O nadaganan ko na ata, o baka nawasak na, o ganyan. O kaya, ito, madalas to, pero bira ko na to na experience. Pero sa loob ng pamilya, sabay-sabay nga kumakain, pero lahat naman naka-cellphone. Ano yan? No? Sino yung mga guilty dyan? Sabi nga po dito, we are more connected than ever. Pero bakit parang mas distant tayo sa isa't isa? Parang, yun nga, malayo tayo sa isa't isa sa pamilya natin. No? Ang unang thought ng Panginoon ay may design ng Panginoon. At yan ay magkaroon ng rhythm sa buhay natin. Sabi nga sa Bible, may tamang oras ang lahat. May oras para magsalita at oras para manahimik. May oras para magtrabaho at oras para magpahinga. May oras para makipag-connect at oras para maging still. In short, binigyan tayo ng Panginoon ng tamang oras sa lahat ng bagay na yun. Kumbaga, God created rhythm, hindi rush. Pero ngayon, parang, aminin natin, nawala na yung ganong rhythm Parang nawala na tayo sa boundaries Madalas nga, habang nagtatrabaho tayo, or yung work time natin, minsan napapasok natin sa family time. Diba? May mga rest time tayo, pero imbis na magpahinga tayo, ginagawa natin, nagsa-cellphone. 2 hours nagsa-scroll doom. O kung ano man yan. Quiet time. Yan. Pero ano yung tinitignan natin pag quiet time? Sino nag-chat?
may email bang nihintay, mga ganyan, di ba? O may nag-aaya ng ML, so dyan. Kumbaga, lahat urgent na ngayong panahon natin no? Lahat kailangan agad. Kaya nawawala yung peace at presensya ng Panginoon natin. Ano ba ang problema? Ang problema ay sabi, busy tayo pero wala namang purpose. Saan ba talaga tayo busy? Hindi lahat ng ginagawa natin ay meaningful. Minsan sinasabi natin, nagre-relax lang ako dito saglit. Pero ang ginagawa natin, dalawang oras na tayo na sa cellphone. Mga kung ano nang pinapanood natin. O kaya sabihin natin, naka-family time kami. Pero lahat naman naka-cellphone. May family time ba dun? Di ba? Ang sabi nga rito, yung ginagawa pa natin brings us closer to God and to each other. Kasi ang tunay na connection, hindi din na-download, hindi ini-stream, at hindi minamadali. Kumbaga, pinipili siya. Dapat ganun tayo sa Panginoon lagi. Kung gusto natin ng peace, maglalaan tayo ng oras sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, or God invites us na bumalik sa tamang oras. Inaaniyahan tayo ng Panginoon na bumalik sa Kanyang rhythm. Simple lang pero sobrang powerful at meaningful dapat to sa buhay natin. Una, unahin si God bago phone sa umaga. Kumbaga, yung simpleng paggising mo sa umaga, mag-pray ka agad na, Panginoon, maraming salamat dahil ginising mo ako. Hindi ka nawala sa buhay ko kahit ano nangyari nung kinabukas or nung nakaraang araw. Tapos na yon. Kumbaga, kaya nga ang present ay present. Kasi yun yung regalo ng Panginoon sa atin. Diba? Magkaroon ng kahit isang meal na walang gadget. Yan, na dapat habang kumakain tayo, hindi lang sa loob ng pamilya, kundi kung ikaw yung mag-isa kumakain. Minsan, dapat meron ka rin quiet time na kumbaga, ninanamnam mo yung food mo, nagre-reflect ka kung ano yung, kumbaga, meron kang peace habang kumakain. Hindi yung tipong kumakain ka pero kailangan mong madaliin. Kasi nga meron nahabol ka, may oras ka na dapat, kumbaga may time limit ka, ganyan. Hindi dapat gano'n. At bago matulog, dapat mag-usap or makipag-usap or mag-reflect instead of scrolling. Kumbaga, bago ka matulog, maglaan ka ng oras sa Panginoon para kausapin siya o mag-reflect na nangyari sa araw na yun. Kasi madalas sasabihin natin, kulang ako sa tulog. Pero ano ba talaga ginawa mo nung nakahiga ka na? Di ba nag-cellphone ka pa din? Hindi ka naman nag-reflect. Kumbaga, ang sabi nga nila, ang tamang paraan para makatulog is meditation and time with God. Kasi God gives us peace para makamit yun. At mag-set ng no phone moment sa bahay. Yan. Ito isang practice ko na ginagawa na after ng work. Kasi meron yung phone ko na connect para sa work din. So madalas may tumatawag sa akin. So pagdating ng out ko, naka-do not disturb na yan para wala na ako naririnig. So dapat ganun tayo. Hindi kailangan perfect agad, kundi magsimula tayo sa mali. Kaya minsan, ang pinaka-spiritual na dapat gawin ay ibaba ang cellphone at makinig. So as ating closing thought, sabi sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Gusto ng Panginoon maging beautiful ang family life natin. Pero mangyayari lang yon kapag sinunod natin yung timing niya. Hindi yung takbo ng mundo, kundi takbo ng Panginoon para sa atin. So, today, tayo ay mamili. Presence over distraction. Connection over convenience. Or God's rhythm over endless scrolling. So, yun ang pinaka dapat maging choices natin. Compass ba ng Panginoon o yung gulo ng mundo? Ngayon, ayan. So, sa may mga family pa ba? Ayan, by family,
10 minutes na discussion. Ang unang tanong sa tingin nyo, kailan tayo magkakasama physically pero hindi talaga present? Ano ang pwede nating baguhin? At pangalawa, ano ang isang simpleng device-free habit na pwede nating simulan ngayong linggo bilang pamilya? Ngayon po ay pwede na tayong maggrupo as a family. Discussion lang po tayo and reflect for 10 minutes. And pray na din po. After po ng discussion, makakarinig po tayo ng ministry song.